Mula sa BARM parliamentary elections, pag-usapan naman natin ngayong umaga ang partido na nagkamit ng higit 2.3 milyong boto. Pumangalawa sa party list race noong nagdaang eleksyon at dapat na pagkakalooban ng 3 congressional seats. Pero noong September 30, 2025, naglabas ng resolusyon ang COMELEC and Bank ng Certificate of Finality sa disqualification case na inihain laban sa Duterte Youth Party List. Sa kadahilan ng void ang kanilang registration from the beginning dahil sa ilang paglabag sa publication at hearing requirements. Sangkot din umano ang partido sa iba pang mga paglabag. Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! At para bigyang linaw ang legal na aspeto sa likod ng ilang mga matunog na local electoral issues, mapalad tayong makakasama ang kasalukuyang chairperson ng Commission on Elections o COMELEC bilang appointee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi rin siyang election commissioner nagbantay noong 2022 sa Philippine elections sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Isang batikang abogado at educator at nagsilbi rin din sa pamantasan ng lungsod ng Maynila School of Law. Let us welcome to the program COMELEC Chair Attorney George Garcia. So pag-usapan po natin to, Attorney, just to clear this out, ito po ay mula pa sa 2019 pending case laban sa Duterte Youth Party List. Ano po bang nagtulak na ngayong taon, parang naupuan ito ng COMELEC, itong reklamo na ito at na-expose yung mga violations and eventually belatedly granted a result favorable to the complainants noong 2019. Can you tell us more about this issue? Yes po, ang una po muna, para lang may transparency, ang inyong lingkod ay hindi nag-participate sa kaso yan bilang ako kasi naging abogado sa isa sa mga partido dyan and therefore ako ay nag-inhibit. Pero ganito po, para lang po alam ng mga kababayan natin. Tama po kayo, since 2019 yan. Hindi naman po pwedeng ganyang katagal, walang desisyon ng COMELEC. And hindi naman po natin papayagan under the present leadership na matatapos na tayo halimbawa ang termino natin dito sa COMELEC ay hindi pa rin mariresolve. It is to the benefit and to the interest of both parties. Hindi lamang ang Duterte Youth Party List at kung hindi rin po ang ating pong gobyerno na ma-resolve kaagad yung mga ganyang klaseng kaso na hindi dapat pinapatagal. Kung kaya po minarapat ng komisyon, na desisyon na yan. Hindi naman po ganun kakomplikado dapat ang issue. Kung kaya nga lamang, siyempre nagkasalin-salin, nagkapalit-palit ang mga miyembro ng komisyon, nagka-retire yung ibang commissioners, may mga bagong commissioners na pumapasok. So ito po ay sinamantala na ng bagong leadership ng COMELEC, ng composition, na i-resolve yung kaso. Tama po kayo, ang issue dyan ay nagkaroon ba ng publication, yung petisyon ng naturang party list, bago siya na-accredit. Number 1. Number 2, nagkaroon ba ng tinatawag na formal na hearing? Ito po kasi mga ito ay mandatory requirements ng ating pong batas bago ma-accredit ang isang party list. Sabi po ng COMELEC Division at saka ng NBank ay hindi po nagkaroon ng hearing, hindi rin po nagkaroon ng publication. Yung publication very important yan because dyan malalaman ng entire world kung ano yung petition at meron pala nag-file ng ganong klaseng petition. So nangangahulugan kung wala daw palang hearing at wala pong publication, edi hindi po kompleto yung requirements para ma-accredit yung naturang party list. And therefore, yung po ang naging basihan upang ikansela ang accreditation ng naturang party list. Ngayon po, nung magkaroon ng decision, hindi kagad yan pinatupad ng COMELEC. Sa ating umiiral na patakaran, meron pong 30 araw, hindi po 5 araw, 30 araw upang ang isang desisyon ay maging hinog o maging ganap na final at pwede nang ipatupad. Hinintay po ni COMELEC niya. Kaya po pagkatapos po ng isang buong habang po nag-issue yung clerk of the commission ng isang certificate of finality at entry of judgment, nang ibig sabihin po yan ay pwede patupad yung batas sapagkat yun naman po naturang party list ay pumunta sa Korte Suprema
nag-file ng petisyon para questionin yung naging desisyon ng COMELEC NBank at hindi po sila nakakuha ng restraining order upang pigilan ang COMELEC sa pagpapatupad ng naturang desisyon. Kaya po nag-proceed ang COMELEC sa pagpapatupad nito, naging pinal ang pagka-cancel ng kanilang accreditation, kaya nag-proceed si COMELEC sa pagpoproklama ng 3 na mga bagong party list nominees sapagkat 3 po kasi ang nakuha dapat ni Duterte Youth Party List. Alright, isa-isahin ko lang din po yung powers ng COMELEC dito sa issue na ito. Simulan po natin dun sa suspension of proclamation kasi parang ito po yung naging mitya nitong pagtingin din ng publiko na may ganitong issue at may ganitong existing pending cases pala laban sa Duterte Youth. So the COMELEC has the power to suspend the proclamation kahit na ito po pangalawang party list ito na pinakamaraming boto ng eleksyon. Sa paniniwala po ni COMELEC at meron po kami mga basihan na mga desisyon ng Korte Suprema, may power po kami to suspend any proclamation lalo pat may pending na disqualification sa COMELEC. At the same time, may pangalawang requirement po yan, dapat meritorious yung pending disqualification. So at the time na suspend ang kanilang proclamation, may determination po kasi ang division ng komisyon na ang naturang kaso ay mabigat at meron po mga ebidensya na pwede mapagbasihan na talagang highly meritorious siya. So may power po si COMELEC to cancel any proclamation. Remember, the COMELEC has the power to accredit, it has the power to disaccredit, it has the power to claim, and it has the power also not to proclaim. Alright. So, dun din po, sa simula ng paglabas ng suspension of proclamation, meron ding kakayahan itong Duterte Youth na umapela sa COMELEC na ginawa naman po nila. Tama po ba? Opo, nag-apela po sila actually po sa Korte Suprema 2 beses. Yung unang pagpunta nila sa Korte Suprema ay noong mag-issue ang COMELEC ng order to suspend proclamation. Hindi sila pinroklama dahil nga doon sa pending case sa COMELEC, kaya po sila ay nagpunta sa Korte Suprema, kinwestiyon yung hindi pagkakaproklama ng naturang party list. Ay hindi naman po rin sila nakakuha ng restraining order tungkol doon sa bagay na yun, doon sa issue na yon. At yung pangalawa, siyempre, yung pagkaka-cancel na ng kanilang accreditation. Right. I'm just running through the process simula po nung pag-suspend ng proclamation. Nung nag-suspend po ba ng proclamation itong COMELEC, medyo solidify na yung mga reasons or ground for disqualification or parang hindi pa po hinog yung mga, hindi pa po parang lapat na lapat itong mga grounds for disqualification? Ano po ba yung mga factors na na-visit o along the process kung saan napagtibay o nalaman na talagang kailangang tuluyang i-disqualifika ang Duterte Youth Party List? Aside po dun sa na-mention ninyo na yung 30 days at saka yung pagharap pa dun sa mga motion for reconsideration from Duterte Youth. Alam niyo po kasi noong panahon at sinuspend ng COMELEC NBank, ang nag-suspend doon technically ang tawag natin na National Board of Canvassers. Ang COMELEC NBank ang National Board of Canvassers para sa pagpoproklama ng mga nanalong senador at saka nanalong party list. So ang National Board of Canvassers ay nabigyan ng rekomendasyon ng ating tinatawag na supervisory group. Sino po yung supervisory group? Iba't ibang departamento po yan sa COMELEC, nakasama rin yung Law Department ni Commission na nagsasabi na may pending case at yung pending case at that time ay submitted na for decision. Ibig sabihin, hinug na didesisyonan at may determination na, initial determination kung may mabigat ba na kaso para ikansela ang naturang accreditation ng party list. So nag-recommend po sila at ang National Board of Canvassers, happens to be the COMELEC NBank, ay nagkaroon ng malayang determinasyon na sadyang dapat ipagpaliban ang proklamasyon ng naturang party. So ibig sabihin, hindi po ito self-determination lang na National Board. Nagkaroon po ng tinatawag na mga rekomendasyon mula doon sa mga body na nakalagay sa aming guidelines na dapat magre-rekomenda kung ipoproklama o hindi ang isang party list. Alright, so yung recommended po dun sa National Board ay talagang grounds for disqualification na talaga. So let's define disqualification in the context of the 30 Youth Party List, Attorney. Does it mean indefinite suspension, suspension within past election period only, o perpetual revocation po ba ito ng rights ng Duterte Youth to hold a seat in the Congress moving forward? Ang na-file po sa kanila ay hindi disqualification. Okay. Ang na-file po sa kanila ay cancellation ng kanilang accreditation. Ibig sabihin, para kang korporasyon. Nagpa-accredit ka sa Securities and Exchange Commission, okay naman. Habang ikaw ay
habang ikaw ay nag-conduct ng business, ay okay naman. Kaya lang, biglang isang pagkakataon, nag-violate ngayon yung korporasyon ng batas natin na umiiral. So, tanong, porke ba't accredited na siya, ay perpetual or permanent na yung accreditation, o pwedeng mawala at matanggal yung accreditation. So, dito po nalaman na oo nga, accredited, nakapag-participate na dati, nanalo na nga dati, ilang beses nang nakaupo. Pwede pa bang i-cancela ang accreditation ng isang nakaupo na o nanalo na? Opo, pwede po, lalo pat may mga paglabag sa saligang batas, may paglabag sa batas natin sa party list, yung party list law, o kung ano man yung paglabag sa mga regulasyon ng Commission on Elections. Alright. You mentioned a very significant point there na kahit po accredited na at nakapag-hold na ng mga posisyon, hindi ibig sabihin hindi pwedeng i-cancela o mawala itong accreditation sa kanila. But I'm just gonna ask, sa pagbaliktad naman po initong parang cycle na iyon, kapag nawala po ba, pwede pa po ulit magpa-accredit itong Duterte Youth to run for another seat in the Congress? Ayoko po muna natin sagutin yan dahil baka po, alam niyo na, baka sabihin, dinesisyonan ko na kaagad na pwede pala at magpapa-accredit na lang. Hindi po nasa sa kanila po yan. Kung sa kanilang palagay, ay ang remedyong yan, pwede pa rin nilang ma-avail despite pwede naman nilang tingnan ano ang ground ng pagka-cancel di ba? So kung ang ground na yun, pwede naman pala makorek sa mga susunod, sa mga future participation sa party list. So baka pa nga pwede na magkaroon ng tinatawag na refiling ng petition para at least this time, kung ano yung dapat na step-by-step process at dapat na sinusunod, pwede na pong masunod. So, ang ball game ngayon ay nasa kanila if they still want to be accredited by the Commission on Election. Kami naman, tatanggapin namin ang lahat ng pinapel sa amin bilang isang ministerial na duty. Hindi po namin basta kaagad tatanggihan yan simply because nagkaroon ng cancellation ng accreditation. Alright. So, they have the option to do that. Pero bukas po ang COMELEC na tumanggap ng mga, kung gagawin man nila ito. Sabi niyo po, 3 upuan yung nung nawala sa Duterte Youth, pero 3 upuan din yung naibigay sa iba pang mga party list, which you identified earlier. Ano po ba yung basehan sa pagpili ng mga ipapalit na party list o uupo dito sa mga walang seats na ito sa Duterte Youth Party List? Anwaray versus COMELEC po. Nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court mga 1 taon na nakalilipas na kung saan kinancel din ni COMELEC ang accreditation ng naturang Anwaray Party List. At pagkatapos, kinwestiyon po sa Korte Suprema yung pagka-cancel ng accreditation ng naturang party list at ang naging katanungan ay sino ba ang dapat napapalit o hahalinin doon sa naturang party list. At ang ginawa po ng COMELEC, ang pinili po ni Commission ay yung pababa, yung nasa baba dahil nga doon sa computation. Medyo mahaba-haba at masalumuot na formula. At therefore, ang formula ng COMELEC nagresulta na dapat ang ipoproklama ay yung nasa baba. Yung ika nga ay yung pinakasunod doon sa kahuli-huliyang na proklama na party list. Yung po ay ang akbayan party list nung nakaraang halalan. Kung kaya pinoklama ng COMELEC, kami po ay nasustain, sinuportahan at pinanigan ng katastasang hukuman. Una sa pagka-cancel ng accreditation ng Anwaray Party List at number 2 sa pagpapaupo po noong akbayan party list bilang humalinhin sa ating pong na-cancel na Anwaray Party List. So ganyan din po ang ginawa ni COMELEC dito. So na-cancel po ang accreditation ni Duterte Youth na dapat ay nakakuha ng 3 upuan. So dahil nakakuha po ng 3 upuan, na-cancel po yung kanilang accreditation, sino ba dapat ang bibigyan? Yung nasa taas o yung nasa baba? Siyempre po pinagbasihan yung Anwaray na kaso at kaya po bumaba ang COMELEC doon sa mga 3 sunod-sunod na party list doon sa sumunod na kahuli-huliyang na proklama po nito. Alright. So yung susunod po from the last proclaimed party list. Marami pong na-mention na mga parang pag-uusap about sa violation of election code sa diskusyon na ito. And regardless, hindi na po Duterte Youth o ibang mga party list, this is in a general sense, kapag may violation po ng election code, paano po ba mananagot itong mga sangkot dito sa violations na to? In what forms? In this case, let's say, yun nga po, cancellation of accreditation. Pero ano pa po ba yung ibang mga forma o anyo ng pananagot dito sa mga nag-commit ng mga violation of election code? Take note po na yung na-file ay cancellation ng accreditation ng party list. Kung sakaling yung mga nominees naman ng isang party list ay mayroong mga kasalanan, hindi pala talaga siya natural-born Filipino citizen, hindi naman pala residente ng ating bansa, hindi naman pala of age na 25 years old,
base sa saligang batas, pwede pong filean Ng yung mga election nominees code. ng petition to disqualify. Yan po yung binabanggit nyo kanina, petition to disqualify. The nominee, hindi po yung party list because hindi naman po dapat po cancellation yung sa mismong party list. So kung sakasakali magkaganon, ang mismong nominee ay pwede managot naman din ng kasong kriminal kasi yan po ay perjury sa pagsisinungaling. At the same time, yan din po ay misrepresentation sa Omnibus Election Code. So magkakaganon, pwede po silang makulong na 1 hanggang 6 na taon. At the same time, pwede rin po silang kasuhan ng kasong kriminal sa Revised Penal Code. So yan po yung mga liability na meron po sa mga nominees. Dito naman po sa party list, kung sakasakali, kung nagsinungaling, yung mga mismong opisyal ng naturang party list, pwede rin po silang mabalikan. Alright, so sa party list po, it's the cancellation of accreditation. Pero sa mga nominees po, ayun yung pwedeng disqualifications o mga violation codes. So nandito na rin po tayo, nililinaw na rin po natin itong mga punto na ito dito sa isyong to. Linawin ko na rin po, attorney, na para alam din po ng publiko na ito pong biggest misconception sa kasong ito na kinansela ang registration ng Duterte Youth. Hindi dahil na iuugnay ito sa mga Duterte, pero dahil sa registration issue. Ay, tama po. Hindi po maliwanag po yan. Wala po. Na-accredit nga po siya sa ganung klaseng pangalan. So wala pong issue doon, wala pong problema doon. In fact, nakapag-participate ng ilang halalan. So hindi po naging issue yung tungkol sa tinatawag na may nanggaling o parang may pangalan kasi na gano'n. Hindi po. Wala pong ganung issue. Talaga lang pong nakita mismo yung defect na yon na mandatory requirement. So para din pagka kayo ay magpapakasal, pagkatapos wala palang legal age. So kahit ituloy ng kasal, kahit pa sa isang simbahan, sa pari yan, nagkaroon ng pagsusuot ng mga singsing, etc. Kung wala naman palang sapat na edad, yung ikinasal, kahit na nagsama at nagkaanak, baliwala ang kasal from the very start. Attorney, balikan ko na rin po yung tanong ko kanina o yung nabanggit ninyo kanina na mismong Duterte Youth na rin po ito, parang nilabas nila sa kanilang social media account na bakit po hindi ito nasilip noong filing pa lang at kung strong na yung allegations ng Kabataan Party List at saka ng mga complainants, why did the COMELEC allow the Duterte Youth to assume Congress noong 2019 at ma-elect pa noong 2022 elections and again to run for the elections in 2025? But you've answered this earlier, but was it a personal initiative or commitment as a chairperson na talagang resolusyonan na ito dahil parang tumatagal na rin, 2019 pa lang, ito po ba yung dahilan kung bakit talagang ngayon natin na pagdesisyonan na bigyan ng finality itong kaso na ito? Valid naman po yung ganyang klaseng concern at ganyang klase na pag-raise ng issue. Tama naman po yan. Bakit naman biglang ngayon? Ayun nga po, hindi naman natin masisisi yung present leadership ng COMELEC kung bakit hindi siya na-resolve noong 2019 o noong 2022 o bago ang 2025 election. Sa kasalukuyan po, ang disposal rate ng COMELEC sa mga kaso ay 94%. Pinakamataas po yan. In fact, mapagmamalaki nga namin, nag-election tayo ng 2020, wala kahit isa na pending na nuisance cases sa COMELEC for the first time sa kasaysayan ng komisyon. Dati-rati, tapos na election, may mga nuisance cases pa ng mga nakatakbo and therefore hindi tama yung mga naproklama kasi may mga nabigilang na boto doon sa mga panggulo. So siguro po dahil sa ating pagnanais lang ng buong komisyon na ma-resolve ang lahat ng kaso para po maging mag-guide ang lahat. At the same time, pabor naman din po yun kahit doon sa pinapakansila sapagkat siyempre nare-resolve ka agad yung issue at nababaliwala na yung mga agam-agam nila. Napakahirap naman yan, magkakampanya, gagastos, pagkatapos magpapakahirap, tapos sa bandang huli naman pala ay hindi mapagbibigyan o mababaliwala rin. So siguro at least ngayon, moving forward, pwede naman silang muli na siguro tingnan nga yung remedy ng pagpa-file muli para magiging maayos na at para din maging guidance ng iba pang mga party list na hindi porket kayo ay na-accredit na nag-participate na, sabi ko nga sa inyo, sa isang ikinasal na meron palang nawawala na mandatory requirement, ay kahit kayo 30 taon na nagsasama, 50 taon nagsasama, kung ang kasal ay void from the very start, baliwala lahat yung mga pinagsamahang yan sapagkat babalik ka sa panahon na ikinasal kayo. So it was really a commitment din ng agency na talagang repasuhin ng mga pending cases at saka wag na mag-iwan ng mga kasong ito. Just to wrap this discussion up, attorney,
What were the immediate and long-term legal repercussions of the Duterte Youth Party List cancellation in our political landscape? Alam niyo po, wag lang nating ilimit do sa diskusyon sa naturang party list. Napakalaki ang dapat na baguhin sa party list system natin. Sinasabi po ng iba, ito daw po ay isang prostituted system. Sinasabi ng iba na ito daw po ay nawala na ng bisa at relevance sa ating pong pamumulitika. Sinasabi ng iba na sasayang ang pondo. Hindi po ako naniniwala dyan. Maayos at maganda naman po sana ang party list system at party list representation natin para sa marginalized and underrepresented. Bagamat ito'y naaabuso ng iilan lamang, lalo na po yung may mga personal na interest na maaari na papasok nga daw na hindi talaga marginalized, underrepresented. Pero anong solusyon? Ang COMELEC po, kung na kanina yung papok na didinig, ay tagapagpatupad lang. May batas, kaming diskresyon. Ipapatupad namin po yan. Ang sinasabi po natin, ang tagal nang naandyan ang party list law, Republic Act 7941. Hanggang ngayon, kahit isang letra o isang comma, wala pong nabago dyan eh. Di siguro po tamang panahon na i-revise natin, baguhin natin, i-reflect natin ang tunay na sentimiento ng mga mamamayan at ang tunay na dapat na gagawin sa party list system para ito hindi nababalahura o hindi po alam nyo naman, nagagamit ng iilan lang sa kanilang pansariling kapakanan. So yun po ang isang eye-opener po dito. Maaaring may ganitong klaseng pangyayari sa isang party list pero ito po yung nagbukas ng isip ng lahat na maaaring ito nga ang tamang pagkakataon bago na natin ang ating party list law upang ito'y maging tunay na representasyon ng mga wala po talagang kapangyarihan, walang lakas, walang boses sa ating pong Kongreso. Alright, maraming salamat po, Attorney. Do you have any message or words? Thank you so much for the clarifications. Any last words from you, Attorney George Garcia? Alam niyo po, napakahirap ang pagkukondak ng halalan. Napakahirap din dito sa Commission on Election. Lagi po kami may issue araw-araw sa lahat ng constitutional body. Mukhang kami na po ang pinakamadaming issues na araw-araw. Pero alam niyo po, ang COMELEC lagi dapat tatandaan ng lahat. Kami po ay nabubuhay lamang at lumalakas ang aming kalooban basta't naniniwala ang mga mamamayan. So long as the people will believe in our processes, then we still have a hope. Ang asahan kaso i-resolve namin ng maayos. Ang kaso ay i-resolve namin with the highest kind of fairness. Yan lang naman po ang kaya namin maipangako. Always with rights guaranteed and due process guaranteed to everyone. Maraming salamat po. Maraming salamat po, and that has been Commission on Elections Chairman Attorney George Garcia. Maraming salamat po. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Sa panig ng batas, bawat isa ay may kakayahang lumaban ng patas. Bawat pananagutan, ating tatalakayin. Dito sa Hoy, Bawal Yan! Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan!